coffee ako para So ito guys, i-open natin to mamaya. Itong bale na to. Ito yung mga pambenta natin. Ito, open ko to tapos isasampay ko isa-isa dito. So, babalik kami mamaya, mga ka-girlies. Tapos yan yung mga ibibenta natin. By the way, may alaga akong hamster. Kasi sila, Tapos mamaya isa inyo. Katulad nito. Ang ganda nito guys, so kasi may detachable siya na hood. Mga ganyan. Tapos bagong bago pa. Ayan. Sobrang ganda pa nito. Tatanggal yung hood. Puro ganyan yung mga jacket guys. Tapos ito, bomber jacket. Ganda guys oh. So ayun, may mga ganito rin oh. Ang gaganda guys, mga panlamig. Madami. Like ito. Yung iba dito, may makikita ako dito ng mga vintage na nagkakahalaga na ng sobrang laki. This guys, kung isa-search nyo to, sa online, no, ngayon nagkakahalaga na siya ng 23,000 to 25,000. Sobrang rare na nito. Alam mo yun yung tipong inaano na guys, yung mga nilalaminate na. Dito ko lang din nakuha. Yung mga ganyan, dito ko lang din nakukuha sa bale. Pero maghahanap ka ng ano. Ang problema doon. Ang problema kasi sa mga ganun guys, na ano, mga rare na jacket. Maghahanap ka talaga ng buyer. Mga mostly na maghahanap ng ganun ay mga collector. Mga collector lang. So kapag hindi nila alam kung ano yung jacket na yun, ano bang halaga nun, hindi mo siya mabebenta ng basta-basta. Ganun. Kailangan maghanap ka ng collector din na naghahanap ng mga ganong klase ng jacket. Katulad nga nun, so nagkakahalaga na yun ng 23 to 25,000. Kaya makakahanap ka rin talaga ng mga rare na jacket sa gantong bale. Kung nagnenegosyo ka ng ganito. mga ka-journey. So, as you can see, nakabihis ako ngayon. Hindi pala bihis. Panglabas. So, ngayon kasi, nautusan tayong bumili ng ulam. Kasi tanghali na. So, kailangan natin kumain. Nakapagsaing na ako. Siya, nagsusort pa rin siya ng mga dapat niyang i-live mamaya. So, bibili lang ako ng ulam. Mabilis lang dun sa labas. Tapos, babalik ako. So, sasama ko na lang kayo para maganda. Para makita nyo din kung ano itsura ng palengke namin dyan sa labas. Basta tayo papunta dun sa pilihan ng ulam sa labas, palengke.
guys, nandito na tayo sa pinakalabasan. So, dito guys, may kakwento pala ako sa inyo habang naglalakad. Sana naririnig niyo ako. At hindi ko to kinakanya. Alam to nila mama, lahat ng mga kapatid ko. So, dito kasi guys, sa palengke guys, ilang beses ako nag-work dito. So, nung bata pa ako, hi! Nung bata pa ako guys, dito talaga ako nagtatrabaho. So, ilang beses ako nagtinda dyan. So, marami akong makakilala, marami akong suki dyan. So, hindi na iba sa akin tong palengke na to guys. So, yun lang, kinuwento ko lang para lang may ano kayo. May konti kayong idea sa aking buhay. So, nagtinda ako ng gulay dito, nagtinda ako ng saging, nagbantay ako ng tindahan ng mga school supplies. Yun, so yun yung dati kong work dito. So, ngayon bibili ako ng pansigang kasi na-miss daw ni Warren yung sinigang ni tita na maasim. So, dito tayo bibili. So, wait lang. So, yun, tapos na tayo makabili ng pang sinigang. Ito na siya talaga. Ayan, ayan siya. So, pabalik na tayo doon. So, maglalakad lang tayo ulit kasi sobrang lapit lang niya talaga. So, ayan. Ito yung tsura ng palengke namin dito guys. Sobrang dami talaga nila dyan. So, balik na tayo. Kasi tapos na tayo. Na-miss lang talaga ni War yung sinigang na ginawa ni tita doon. Nung nandun kami sa Zambales. So, nag-request siya kung pwede daw kami magsinigang ngayon yung sobrang asim daw na sinigang. Sabi ko, why not? Bakit hindi? Hello! So, yun. Hindi niya na ako nakikilala kasi bata pa ako nung huli kaming nagkita. So, siya si Kuya Mandeng. So, shout out Kuya Mandeng. Siguro nakita niya ako parang mga lang ako noon. Mga 7, 8, mga gano'n, or 10 years old siguro. Ganun yung edad ko nung huli niya ako nakita. Tapos ngayon ganito na ako kalaki, 27 years old na ako. Hindi niya na ako nakikilala. So, nakailang lipat na din kasi kami ng bahay. Kaya, for sure, hindi niya na talaga ako kilala. So, kaya hi siya sa akin. Feeling ko naman, kahit konti nakikilala niyo yung yung itsura ko, yung pag-iitsura ko. Pero, hayaan mo na. Hindi ko din magawang magpakilala kasi baka magulat siya, ikaw na yan. Mga ganun. So, pabalik na tayo. Nakabili tayo ng sinigang na maasim na sinasabi niya. Gusto niya na sinigang na maasim. So, pagbigyan natin siya guys. So, lakad ulit, pabalik, mga ka-journey. So, papasok na to ng subdivision namin. Actually, dito na talaga yon. Ito na talaga yon. So, balik ako kapag nandun ako sa bahay. Kasi medyo mainit din. Bubuksan ko na yung payong ko. Kasi hindi ko siya nagamit kanina. Kasi hindi talaga mainit kanina. So, babalik ako sa inyo, guys. So, ngayon, guys, nakauwi na tayo. And feeling ko, tapos na siya mag-sort ng mga dapat niyang i-live. So, ayan siya. Sobrang dami niya. So, ito na yung binili natin. So, ayusin lang natin. Tapos, papakita natin paano yung lulutuin. So, ayun. Nagre-ready na siya magluto. Hi, mga ka-journey. Kamusta? Ito lang pala yung pag kami na nagluluto talaga. Konti lang yung nilalagay namin since dalawa lang kami. Konti lang yung gulay, konti lang yung Hello, si Rasha. Kasi hindi rin namin mauubos, dalawa lang naman kasi kami dito. Tama yun. Kesa naman masayang, di ba? Tsaka alam nyo ba, may gusto akong sabihin sa inyo. Kasi yan siya, si ka-journey makonti lang yan siya kumain ng gulay. So, piling-pili lang yung gulay na kinakain niya. So, konti lang talaga yung yung sinasahog namin.
Konti lang yung gulay. Hindi naman kasi kami masyadong ano rin, no? Since dalawa lang kami, tas hindi naman ako masyadong kumakain ng ano din, ng gulay din. Hindi na rin namin dinadamihan yung luto namin. Kasi naman masayang siya. Mas okay na yung sakto lang na pagkakaluto. Kaya hindi talaga kumpleto yung gulay ng sinigang namin madalas. Kasi nga, sayang kapag hindi naubos, 'di ba? Tsaka hindi siya masyado. So, lulutuin ko lang to siya ng mabilis. Kasi, magla-live na yan siya mamaya. So, mabilis ang luto na lang yung mangyayari. So, Antayin na lang natin siya maluto. Tapos, magsisimula na rin tayong mag-live maya-maya. And, ayun. So, habang nag-aantay tayo dito, upo muna ako, manonood, ganon. And yun lang yung ano namin, lagi namin ginagawa. By the way guys, meron pa akong hindi na-upload. Meron akong ng Philippine Loop. So abangan nyo yun guys, no. Nadaanan natin lahat ng nadaanan natin yung mula Luzon, Visayas at Mindanao. Pero not exactly lahat. Hindi natin naikot siya lahat. Pero dumaan tayo sa Luzon, Visayas at Mindanao. Pero dito tayo sa part. For example, ito yung Philippines. Dalawa kasi yung daanan. Dito madadaanan mo yung Mindoro and Palawan. Tapos dito naman Leyte, Samar, ganyan hanggang Butuan to Cagayan de Oro. So doon kami dumaan. Kasi pag doon kami dumaan, bali 2 roro lang yung sasakyan namin. Kaya mas matipid siya. And i-ano ko din doon yung breakdown nung nagastos kapag gusto nyo mag-travel by land. And ang mahirap lang kasi pag nag-travel ka by land. So hindi siya recommended sa mga may baby, sa mga babae. So maganda lang 'yun kung puro kayo lalaki kasi unang-una sa lahat ang magiging problema nyo yung CR. Kasi ang madalas na dadaanan nyo puro highway or mga bukid. Syempre ang mga babae naman hindi naman sila pwedeng umihi sa kung saan-saan lang ganyan. Kami mga lalaki kung saan lang namin gusto huminto, pwede kami umihi doon. Unlike sa mga babae. Tapos ang pangalawang problema, ang makakainan since puro ang madadaanan mo, puro highway and mga bukid, mga national road, tapos nasa gitna kayo ng kawalan, lalo na kung may matatakutin pa sa inyo yan, mga ganyan. Ang ginawa namin doon, may dala-dala kami mga lutuan, mga ganyan, may dala-dala kaming mga pang-camping. So kapag gusto namin, for example, gusto namin magkape, magpapainit lang kami ng tubig sa gilid. Tapos magkakape kami, may dala-dala kaming tinapay, ganyan. Ikang pamalagdag yung takip po. So sana panoorin niyo 'yun. Ipo-post ko lahat 'yun mula Luzon, Visayas hanggang Mindanao. So nandito pa kasi siya guys sa GoPro. Meron akong problema na kasi sa GoPro, it's either kukuhain ko siya sa application or kukuhain ko siya by SD card, yung memory card niya guys. Ang problema kasi sa application, kapag kinuha mo sa application, bababa yung resolution niya. Ayoko kasi ng mababang resolution para mas maganda yung napapanood ng mga viewers, diba? Pag mababa yung resolution kasi parang ang sakit sa mata. For me lang yun. For me lang. Pero sa karamihan naman, wala naman silang pakialam sa resolution. And ang gusto kong mangyari, kukopyahin ko siya sa SD card tapos ipapasa ko isa-isa. Ang problema naman, doon sa SD card, nung tiningnan ko, hindi siya nakasort by date. So, lito-lito yung mga
video. May video, nagkagulo-gulo nga yung mga video doon. And yun yung magiging problema ko ngayon. Kailangan ko siyang hanapin isa-isa. Yung tamang pagkakasunod-sunod para ma-edit ko. So sana maabangan nyo yun guys. Ayan, mapanood nyo. For now, ito muna. And abangan nyo yung ipopost ko na Philippine loop. Subscribe kayo guys. Thank you! Ayun guys, nakapag-asikaso na ako ng mga lulutuin ko. So welcome sa aking munting kusina. So munti lang talaga siya ha. So hindi siya kalakihan. Malinis lang talaga siya. Yun lang yung may pagmamalaki ko. Malinis yung kusina ko. So eto na, na-sort ko na yung mga dapat kong lutuin. So hindi talaga yan siya kumpleto. Hindi kumpleto yung gulay kasi nga dalawa lang kami. So hindi namin yun siya mauubos. So si War, hindi siya masyadong kumakain ng gulay. So, ako lang talaga ang kumakain ng gulay na as in lahat. So, eto siya. So, magluluto ako dito. So, ito yung gamit natin. So, ang gulay lang na binili ko is yung kangkong. Yan, kumakain siya niyan. Talong. Tapos ito, para sa sausawan tong sili na to. Tapos kamatis. Maraming kamatis. So, pag nagsisinigang ako, marami ako magkamatis. Tapos sibuyas. Tapos sili na panigang, tapos sinigang. Okay, baka naman sinigang mix. Tapos etong baboy. So, yung baboy niyan, sobrang konti lang yan, di ba? Pero aabot yan siya sa amin ng gabihan. So, nakapagsaing na din ako. So, may sinaing na ako. So, start ko na lang yung pagluto. Tapos, habang nagluluto ako, may mga kwento-kwento tayo. So, may mga kwentong, kakaunti lang tayo. So, yan, mag-start na tayo. So, ayusin ko lang tong camera ko. Wait lang. So, yun guys, naka-setup na yung natin, mga lulutuin natin ngayon. So, sobrang simple lang ng ulam natin for today. So, yan yung lunch. Yung lunch natin. So, alam nyo ba guys, habang nagluluto ako, magchichika ako ng konti. Alam nyo ba, isa sa mga natatandaan ko, nung dalaga pa ako. Wow, dalaga pa ako, dalaga ka pa rin naman. Nung wala pa akong asawa, ang sabi sa akin ni mama is, dapat daw marunong akong magluto. Yun yung sabi niya sa akin. Hindi ko alam kung totoo yun pero mukha namang meron siyang, mukha namang tama yung sinabi niya. Kasi paano mo nga naman aasikasuhin ang iyong mister kung hindi ka marunong sa kusina. Tapos isa pa sa lagi kong naririnig kay mama dati, nung doon pa ako sa kanila nakatira, nung hindi pa kami nagsasama ni War. Never mong gugutumin kung sino yung nagtatrabaho, yung naghahanap buhay. So sabi niya, lagi kong naririnig din sa kanya na umaga pa lang, gigising siya ng maaga pagluluto niya yung papa ko kahit sobrang aga, ganon. Kasi sabi niya, ang number one na hindi mo pwedeng gawin kapag ka nag-asawa ka na is gutumin yung asawa mo, lalo na kung yung asawa mo yung nagtatrabaho. So, makes sense kasi dati hindi ko siya nagigets kasi kumakain naman si papa ko that time. Pero yun pala, ang ibig niyang sabihin is dapat marunong ka sa kusina. So, yun yung mga magagandang bagay na talaga namang pag i-share ng mga magulang is may apply mo siya sa buhay mo in the future. Pwedeng hindi mo pa siya naiintindihan sa ngayon. Pero, dadating at dadating yung araw na maiintindihan mo, ano kung sinasabi niya na yun dati? Yun pala yun. Mga ganon. So, may mga hindi lang din kami pagkakaintindihan niya ni mama. Pero sa lahat naman ng pagkakataon din is, yung mga na-share niyang mga bagay-bagay sa akin is nagagamit ko na ngayon. So, ito pala, na tayo sa chismis. Marami talaga akong magkamatis guys. So, kung nakikita niyo yung kamatis ko na yan, dudurugin ko pa yan siya para talagang humalo siya dun sa sabaw. Alam mo yun? Yung kulay orange na yung sabaw kasi masarap yun. Kung magkakaiba naman tayo ng style ng pagluluto, pero sa akin ganyan ko siya ginagawa. So kailangan ko pa yan siyang durugin pa. Tapos hindi ako naglalagay ng bawang sa sinigang guys, kasi merong iba na naglalagay sila ng bawang sa sinigang. Hindi ko alam kung
kung ganun ba dapat or baka ganun lang yung style ng pagluluto nila. Pero dahil nga sabi ko kanina, yan siya. Magkakaiba tayo ng preference pagdating sa sinigang. So, sa akin naman, pag sinigang talagang, gusto ko maasim. Gusto namin ng maasim na sinigang. So, dudurugin ko lang to siya para talagang kapit na kapit yan siya dun sa sabaw. Tapos, ilalagay ko na dyan yung baboy. Kasi sobrang madadali lang naman na lutuin na tong mga gulay na to since dalawa lang naman yan sila. So, wala tayong matigas na gulay na kailangang pakuluan. So, yan medyo na siya. Medyo durog na yan siya. So, ilalagay natin tong baboy. So, sa mga mami dyan, sa mga nanay dyan, mga mama dyan, kung hindi ganito ang tamang pagluto ng sinigang, enlighten me. Pwede nyo akong sabihan, ano bang mali kong ginagawa. Pero ito lang talaga yung nakasanayan kong luto ng sinigang. Tapos so far naman, sa lahat ng nakakatikim ng sinigang natin is nasasarapan talaga sila. Talagang every time na meron akong bisita, tapos magluluto ako ng sinigang. Tapos pag gusto nilang bumalik, ayan, ang request nila ay sinigang. So, lalagyan natin siya ng konting patis. Tapos itong patis pala na to, binigay ito sa akin ng friend ko, ng best friend ko. So, Talavera patis daw to. Hindi daw to sobrang alat. So, sakto-sakto lang daw to siya. So, lalagyan natin siya ng konti para may lasa. May lasa na kagad yung baboy, di ba? Para pag naluto yung baboy kahit konti, may lasa na siya. Yan, okay na yan siya. Sobrang konti lang. Kasi maalat pa rin naman ang patis, pero hindi siya masyado. So, luin natin siya ng konti para mag-even yung niya, pagkakaluto niya. Para may lasa na yan siya kahit papaano. So, ganito ako ganyan ako sinigang, guys. Tapos, dyan pa lang, naggigisa pa lang ako, naglalagay na ako ng paminta. So, marami ako magpaminta kasi masarap siya sa ulam pag sobrang dami mong paminta. Huwag naman yung sobrang dami na akala mo naman, 2 sandok na yung nilagay mo. Tansya-tansya lang, hindi masyadong maanghang yung amoy niya kapag niluluto. So, yun guys, nagkaroon tayo ng technical. Nagka-technical difficulties tayo. So, ayan na siya. So, papaanuhin ko lang muna yan siya dyan. Tapos, mamaya may lalagyan ko na yan siya ng mainit na tubig. Tapos, pakukuluan natin siya hanggang sa sobrang lambot niya na. Then, isusunod natin ilagay yung sili na green. So, balik ako. Wait lang. So, ayun, kumukulo na siya. So, nailagay ko na din pala itong sili na green. So, hintayin lang natin yan siya maluto or lumambot. So, tingnan natin kung kakalabasan niya mamaya. So, yun guys, nakapagpakulo na ako. Hindi na ako nakabalik kanina kasi kailangan ko ding i-charge yung cellphone ko. So, nag-charge muna ako sandali para may pang-update. So, nakagawa na ako ng sausawan. So, yan lang talaga yung sausawan namin, yung patis na talavera, tapos sili na labuyo. Kasi ito, bukulo na siya, as you can see. Diba? Ito na ba yan siya? Ang sarap niyan. Kasi yun yung sinasabi ko sa inyo guys, na yung orange na, ayan, ang nakikita nyo yan, is yan yung kamatis na dinurog ko talaga kanina. So, niluluto ko lang ng maigi itong kangkong, kasi mas preferred ni War na kumain ng kangkong na, alam mo yun, yung lutong-luto talaga. Ayaw niya ng half-cook. So, ganun siya. So, tapos na tayo. After neta, siguro mga 5 minutes, okay na to. Iaahon ko na to siya sa kahirapan. Tapos, kakain na tayo. So, yun nga guys, kakain na tayo. Sarap ng ulam natin. Ito yung ulam natin for today's video. Let's eat. Sandok na tayo ng kanin.
So guys, tapos na tayo magluto. So umabot na siya sa hapagkainan. So ngayon, eto na yung aming ulam. So ayan na siya. Yan na siya guys. Shoutout ka Journey Yashok. Salamat mo talaga. Galit siya guys. So ayan na siya. Ito na yung ating ulam. So sarap-sarap niyan guys. So papakita ko sa inyo, wait lang. So ayan siya. Ito yung naluto natin. Sobrang sarap niyan guys. Yung orange na yan, yung sabaw na orange na yan, ayan na yung kamatis na dinurog natin kanina. So ayan siya. Kakain na siya bago siya mag-live. Hi! Hello po! Yan. Favorite niya yan guys, yung sobrang asim na sinigang. So, kakain lang kami. Then, after that, ayusin na namin yung mga kailangan naming ayusin kasi masyado pang marami. So, thank you so much sa pagsama. And then, update na lang ulit sa mga susunod pang video. Thank you so much. Ingat kayo palagi. Bye-bye! So ayun, kumakain na kami. Hi! Hello! Ang dami niyang gulay niya sa akin. Hindi talaga ako mahilig sa gulay pero mahilig ako sa sili guys. So, ayun, babalikan namin kayo pagkatapos namin kumain. Bye!